Hinahanap na yung passport. Wala akong passport. Tapos sabi ko, sir, galing pa po kasi akong probinsya. Pero totoo, hindi? Hindi. Gumawa lang talaga ako ng kwento. Tapos yung mukha ko, kahit nakakatawa yung mukha ko, ginawa ko ba, nakakaawa talaga. So ito nga yung kwento eh. Bakit naiwan mo yung passport mo? Mabuti yung sarili mo, hindi. Nag-push sa'yo na mag-exam sa Korea. Yung malaking sahod. Alam naman nating lahat na malaki yung sahod dito. Sahod ka ba ng 3 digits? Like, nang gano'n, every month? Anong nakita? Wala bang script yan? Tatanungin na kita. Ako na lang i-interview kaya sa'yo. Anong ginawa mo para makapasa ka? Nag-ano ka ba? Nag-review center ka ba? Oo, nag-review center ako sa Pilipinas. Malamang, alam ka naman sa Korea. Kano yung review center mo? Tsaka for how many months? Ang hindi naman. 8,000 siya. Then, nag-aaral ako ng 40 hours lang siya eh. 8,000? Oo, 40 hours siya. Kasi every Sunday lang ako pumapasok eh. Every Sunday, mga 5 Sunday siya. Pero ano may natutunan ka naman? Actually, basic lang talagang tinuturo sa training center, sa Korean Center. Isa sa'yo na yun kung magre-review ka talaga ng mabuti. Kwento mo na lang sa kanila, paano mo naisipang mag-Korea? Yung nag-pray ka kay Lord. Gusto mo ko na lang magkwento sa kanila. Diba nag-pray ka kay Lord? Ito nga guys, nag-pray daw siya kay Lord. Hindi ako prepare ha. Tapos, habang nag-browse siya ng Facebook, nakita niya. Nag-pray siya na sana mabago yung buhay niya, yung ganon. Tapos habang nag-browse siya ng Facebook on the same day, nakita niya na na may review center kung sino gusto pumunta ng Korea. Ngayon, ayun, sabi niya, supportahan mo naman yung pagkakento ko. Sige, tama, nakikinig ako. Walang labis, walang kulang. Tapos sabi niya, ayun, baka yun na yung sagot ng Panginoon. So, nag-ipon ka? Di ba? Nag-ipon ako. 8,000. Tapos, ayun, nag-enroll siya doon for 1 month. At that time, nasa bakery siya. May sarili siyang bakery. Tapos ang ginawa niya, marami daw doon mga Manila papers sa dingding. Kasi nga, syempre, kahit naman mag-enroll ka sa class, kung hindi mo tutulungan yung sarili mo, wala din. So, ayun, habang nagmamasa daw siya. Totoo ba? Totoo yun. Habang nagbibake ako ng tinapay, panay pakinig ko ng mga listening sa Korean. Paulit-ulit. Siguro yung sagwa, alam mo yung apple? Siguro mga 2,000 beses ko siguro yan napakinggan. Nakakasawa na nga, ang sagwa na nga eh. So ayun, tapos wala akong sinasayang na oras. Ang dami kong ginawang flashcard. Siguro nasa 5,000. Talagang determinado. Kailangan mo talagang mag-focus. Kasi pag napabayaan mo siya, tatamarin ka na eh. Yung momentum mo sa pag-aaral, pag bigla mong tinigil, sayang eh, yung nasimulan mo eh. So kailangan mo magtuloy-tuloy. Pero ano talaga yung pinaka nag-push sa'yo na mag-exam sa Korea? Yung yung malaking sahod. Alam naman nating lahat na malaki yung sahod dito at hindi natin kikitain sa Pilipinas. Unang exam ko sa PUEA, excited ako. Alam niyo bang ako yung pinakamaaga doon? Hindi pa sumisikat yung araw, nasa pilahan na ako. Ganun ako ka-excited. Tapos maya-maya, chinecheck ko yung mga kailangan. Maya-maya, nagre-review pa ako, tapos nagpe-pray pa ako. So, ayun na nga. Napakahirap talaga ng exam na yun kasi kakatapos lang ng pandemic eh. And then nakita ko yung score ko kasi 100 yung passing score nun, mababa lang. Pero yung nakuha ko 95. 1 point na lang talaga kasi 1 point is equivalent of 5. So nakakalungkot. Kala ko ba up to 40 lang, sabi mo sa akin? Up to 40 yung questionnaire. Pero yung equivalent, may kasi may isang question na 5 points. So ang equivalent is 100, tapos yung passing score is 95, 96. 100 yung passing score pataas. Yung nakuha ko is 95.
So, anong ginawa mo? Di ba on the same day nalaman mo din agad yung ano? Oo. Kung gaano ako kabilis umakyat doon sa third floor, fifth floor, kung gaano ako kabilis umakyat, gano'n naman ang sobrang baba ko pag pababa. Kasi bagsak eh. Tapos isa lang, no? Grabe yung panghihinaya. Pero ganun pa man, nagkaramdam talaga ako ng ng pangiginayang, nasayang yung effort ko, parang sabi ko parang hindi ko na kaya to. Pero nagpray pa rin ako, Lord, sa pangalawang pagkakataon, lalaban ulit ako para sa pangarap ko. Kahit ano man yung mangyari, ikaw na yung bahala sa akin, tanggap ko. Pero sinamahan ko pa rin siya ulit ng pag-aaral, gawa. Tapos ano na yung nangyari? Ilang months after a year ka ulit nakapag-exam, no? Oo. So ito na yung pangalawang nag-rest back ako ngayon. Ano yung rest back? Yung tawag dito. Bumawi ako. Okay. Sa pangalawang pagkakataon. Lakas ng boses mo. Sa pangalawang pagkakataon. Sa pangalawang pagkakataon. Alam nyo ba? Di ba nung una, ako yung pinakauna. Ito naman, sa pangalawang exam ko, ako naman yung pinaka-late. Tapos, pagdating ko dun sa PUAA, tinignan ko yung master list. Andun yung pangalan ko, pero iba yung mukha ko. Totoo yun. Tapos? Ngayon, nagreklamo agad ako, sir, nandito yung pangalan ko, pero yung iba yung nakalagay na litrato. Sabi ng taga-PUAA, hindi na namin kayang baguhin yan, sir. Maliban na lang kung maipasa mo yung exam. Mababago natin yan. So, ito na nga. Nung hinahanap na yung passport, wala akong passport. Sabi ko, itong nangyayari, Diyos ko, sabi ko. Bakit ganyan mabuti? Tapos? Sabi ko, Lord, paano to? Tulungan mo ako. Pinilit ko pa rin siya. So, ayun na, pag-akyat namin ng 5th floor, isa-isang chinecheck yung passport. Wala talaga akong mapakita. Ginawa ko, at least may picture ako ng passport sa phone. Ginawa ko siyang Gumawa ka ng story. Ginawa ko siyang dito, wallpaper. Tapos sabi ko, sir, galing pa po kasi akong probinsya. Pero so, totoo, hindi. Hindi. Gumawa na talaga ako ng kwento. Tapos yung mukha ko, kahit nakakatawa yung mukha ko, ginawa ko ba, nakakaawa talaga. So ito nga yung kwento eh. Bakit naiwan mo yung passport mo? Mabuti yung sarili mo, hindi. Sir, wala pa akong tulog, kaya po na-late ako. Galing pa akong Romblon. Tapos, sumakay lang ako sa tracking para makarating dito. Yung bag ko kasi naiwan sa tracking kasama yung passport ko. Pero yung totoo, hindi. Hindi talaga. Sa pagka-excited ko, naiwan ko. Oo. Ano sabi sa'yo? So, sabi niya, hindi daw niya sure kung papapasukin ako. Pero, nag-pray pa rin ako, di ba? Alam mo yung pray, napaka-powerful niyan eh. Pagpasok doon, mabuti na lang yung inspector, hindi Koreano, Pilipino. So nagsabi ng yung Pilipino, pakitago lahat ng cellphone at i-check ko lahat ng passport ninyo kung kayo ba talaga to. So doon na nga, nagdrama na naman ako. Sir, ganito, wala akong passport, galing ang probinsya, naiwan sa tracking, hinahanap ko pa yung tracking kasi nagkaligaw-ligaw ako. Yun, pinayagan naman ako. Tapos, nakita mo agad, no? Kasi CBT, computer-based test. Dalawa kasi yung computer-based and paper-based. Tapos, after mo mag-exam. Before muna ako mag-exam, nag-pray ulit ako. Wow. Unang katapusan pray, di ba? Kasi kahit gaano ka may tiwala sa sarili mo, dapat pinapasa Diyos mo pa rin yan eh. Ayun, sa awa ng Diyos, sa 60 yata kami, 5 lang kami pumasa. 5, 7, parang gano'n. Tapos anong ginawa mo pagkapasok? Kasi nakita mo agad siya, di ba? Oo. Parang hindi ako makapaniwala eh.
Paano? Bakit? Kasi pasado ako eh. Sabi mo magko-Korea na ako. Mm. Ilang months ka nag-antay bago ka nakalipat? Mabilis lang. Mahaba pa nga itong ano natin eh. Kasi walang ano to eh, walang preparation to eh. Nakalipad ka agad? Hindi, ano, October ako pumasa, November ako nagkaroon ng approval, December nagka-employer ako, Tapos February ka pumunta dito. Ang bilis na pala lahat. January nagkaroon ako ng tentative entry date, February, lumipad na ako dito, Galing mo. February ano ka dumating? February 24. Magkasunod na kami kasi February 20 ako dumating. So, this is our first Christmas in Korea. Sa tingin mo, worth it naman ba na nandito ka? Sobra. Sa lahat ng paghihirap ko sa pag-aaral ng Korean, gabi-gabing nagpupuyat, sobrang focus, napaka-worth it. Kaya nga may mga moment na ini-enjoy ko yung buhay ko dito sa South Korea eh. Kasi hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na makapunta dito. Tama. Di ba? I-enjoy mo lang yung buhay. Nag-enjoy lang kami dito. I-enjoy lang kami dito. Dati hindi kami nakakapag-Starbucks. Ngayon, hindi din ako nakasama. Yung, kahit yung ultimong bumubuga ka sa hangin tapos umuusok. Oo. Pangarap ko yan dati eh. At saka- Ngayon, parang hindi na ako natutuwa eh. At Kasi saka yung yung labi ano, ko putok-putok na. tsaka yung part na ano, nakakaligo ka ng may heater. Oo. Sa Pinas, kailangan pa natin magpakulo, di ba? Totoo yun. Nakakatuwa. Nakatawa lang talaga. At saka dito, mabibili mo kung ano yung gusto mo. Mahirap lang sa una, na homesick ka ba? Na dumating ba sa point na parang, ayoko na gusto ko na umuwi ng Pinas ganun? Hindi naman. Na kasi enjoy mo talaga. Na-enjoy ko talaga. Alam niyo si JR, hindi naman siya ganun kagaling mag-Korean. Ako din naman. Pero kasi pero instead na magstay kami sa dorm or sa bahay niya, nag-explore talaga kami. Kasi limited lang yung time namin dito sa Korea. We don't know what will happen tomorrow, what will happen after 5 years. It's fine. Enjoy lang. Enjoy mo lang yung buhay. As long as may savings naman siya. And Sulitin mo napro-provide niya naman yung kailangan ng Sulitin mo lang yung moment na nandito ka. Kasi hindi habang buhay nandito ka eh. May anak ka na po ba? Sa ngayon, wala pa eh. May recommend daw. May asawa na po ba kayo? Wala pa nga eh. Wala pa po. Pinapahanap po tayo. Ikaw po ba? May asawa ka na po? Wala pa po. Sa ganda mo yan. Lakas mo boss. Anong oras na? Dapat kasi may ano tayo eh. May script tayo eh. Para mas maganda yung ano eh. Ang No? time mo naman kami. Okay na yan. So guys, ayun lang. I hope na-motivate kayo mag-aral ng Korean language. Di And ayos. wait lang, kailangan ba na kailangan ba talaga na dapat nag-enroll sila sa Korean Language Center or kahit self-study? Para sa akin, mas maganda mag-enroll kayo sa mga Korean Learning Center. Kasi may ano sila eh. May maayos na assistance.